Alright. Yes, mga kaibigan. Panoorin muna natin ito, no? Ito'y galing sa Balitang Pinoy TV. Hala, bulabog na. Grabe to. Just now, breaking news. Shock ang lahat. Senate hearing of FCP issue. Yan. Alam nyo, usong-uso siya ngayon, ano? Nakikita natin siya na sabi, hindi mo kami maluloko, Michael B. Kung hindi naman Michael B, hindi mo kami maluloko, Auntie Claire, sabi ng gano'n. Pag-usapan ho natin yung nangyaring hearing. Grabe ho kasi kayaman ito, no? Kung gusto mo yung payong na yon, kung gusto mong mabili yon, kailangan bilhin mo yung luxury car. Ganon katindi ho yung babaeng ito. Pero sa akin, yung ganong style ng pagsasalita na gusto mo yung payong kaya binili mo yung car, para sa akin, pagyayabang yon. Lalo na, nung nagpa-interview ka, sabi daw sabi-sabi lang naman nila, binayaran yung mga anchor para lang interviewin siya. Grabe, ano? Anong makukuha mong sustansya doon po sa interview po nila doon? Wala. Parang yung mga mahihirap, pinaglaway mo lang sa mga luxury car mo at sinasabi mo sa buong mundo, sa buong Pilipinas, na ikaw ang mayroong mga coaching ganun. Diba? Tapos narinig ko pa simula nung nasa DPWH, tsaka umasenso yung buhay ninyo. Umasenso ng dahil to. Grabe ho. Para sa akin, itong mga to, questionable ho talaga. Panoorin ho natin ito ng sabay-sabay. Balitang Pinoy TV, nasa description yan. Simulan na po natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright. Maraming salamat, Fiber ni Juan. I-play na po natin ito. Mapipris po ang inyong mga assets. Sino sa DPWH ang may direktang may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Lahat ng siyam na yan, ikaw ang may-ari. Wow. Part owner po. Madam Diskaya, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Sir, yes po. O, diba? Yes po, no? Kumbaga, para sa kanila, barya-barya na lang yung pagbili ng kotse. Ganun kamamahal. Hindi naman ho kasi normal sa isang hindi ka naman masyadong celebrity, kahit nga ibang celebrity, parang hindi naman kayang ganyan di ba? Pwera na lang kung US celebrity ka na talagang bonggang-bonggang sumikat ka ng ilang dekada. Ito, unknown ka nga, hindi ka nga kilala Pero bakit ganyan ka kayaman? Nagpa-interview ka pa. So, para mong kumuha ka ng martilyo, pinukpok mo sa ulo mo. Grabe kayaman Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? I have 4 kids that use it all the time. My God. And you bought that from the taxpayers' money? No po. No po. Sana magandang tanong ni Jinggoy dyan, no? O sige, saan mo kinuha yan? Sa sweldo ko po. Sa sweldo, ganun kalaki, no? So, paano kayo nagkaroon ng ganyang yaman? Hindi ho pwedeng dito yung check lang, yung i-check yung pamilya nila, no? Lifestyle check. Hindi pwede. Kasi pag lifestyle check, yung mga tao parang maglalaway lang sa yaman ninyo, dami-dami yung pera, magagalit lang sila, parang maiinis lang. After ng lifestyle check, anong pwedeng gawin? Kukunin ba lahat ang mga luxury car ninyo? Kakasuhan ba kayo? Ang pinakamaganda niyan, sa totoo lang, matagal nang gumugulong. Itong investigasyon na to, baka abutin na naman ng mga 3 taon yan bago mag-eleksyon. Ha? Magugulat kami nito mga kapatid, wala nang makukulong, walang makukulong. Mapapabayaan na naman kasi may bagong issue na naman. Hindi ho biro itong ipinapakitang korupsyon dito sa flood control. Flood control pa lang yan. Marami pang iba sa tingin ko. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan dito. Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright, simulan na po natin ang panunood. Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong reaction video na naman patungkol dito sa nangyari sa hearing kanina sa Senado. Okay, una nating pag-uusapan ay itong balita nga patungkol kay Senator Rodante Marcoleta na
nabastos siya dito kay Oo. Kiko Pangilinan. Alam naman natin yung mga asal ng mga dilawan di ba? So, yun po ang una nating ipapakita na balita ha. Bakit ba nababastusan itong si Senator Marcoleta dito kay Kiko Pangilinan? Okay, mamaya malalaman natin yan. Pangalawa natin pag-usapan ay itong district engineer na sangkot dito sa mga ghost projects ay ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginisa sa Senado kanina. Ayan, deserve mo yan, di ba? Deserve mo yan. At marami pang mga district engineer na dapat ipatawag dito sa Senado. Mamaya, alamin natin kung sinong district engineer yan. At heto, halos parehong address at auditor ng korupsyon ng mga diskaya na bunyag. Ayon yan sa balita ng Bilyonaryo News. Oy. So, alamin natin anong korupsyon ito ng mga diskaya raw na bunyag. Okay. Parang interesado tayong malaman yan kung ano. Okay, papakita ko yan mamaya. Ito, Sara Diskaya pa rin. Ayan, trending kasi itong si Sara Diskaya ngayon Lahat sa internet, siya ang laman ng balita. Sara Diskaya, ginisa sa Senado dahil sa control sa siyam na construction firms. Siyam yung Sabay-sabay, no? construction firms niya. Yun lang ang inamin niya. Pero merong mga usap-usapan na mas marami pa raw sa siyam ang kanyang mga firms. Kaya nga ako, ang iniisip ko dito, ang magnanakaw, kakambal ng sinungaling. Kung totoo nga talaga na nagnakaw siya. Kung totoo. Kasi magsasabi ba yan sa'yo ng harap-harapan? Kahit magkapit-pitan kayo, kahit mga ebidensya dyan, hindi aamin yan. Wala. Tsaka merong mga ulo. No, may mga ulo pa dyan. Bukod sa mga ini-interview nila dyan, meron pa sa loob ng gobyerno na yung totoo talagang may pakulo niyan, nandoon. Yun dapat ang mga ipatawag. Huwag nang patagalin pa yan. Yung isang nakakatawa nga nung isang insidente na sinabi pa nga ni Senator Jinggoy na nagbibiding sila. Tapos sabay-sabay yung construction firms niya nagbibiding, parang naglalaro lang. Kaya nga. Ayon kay Erwin Tulfo, biding-bidingan. Di ba? Hindi talaga legit na bidding yan. Kasi kung legit na bidding yan, talaga ang kukunin, alam naman natin na ang kaugalian ng gobyerno ay kung sino yung mas makakamura tayo, yun ang pipiliin. Oo. Paano yan? Nagbibiding ka tapos yung dalawang pagmamay-ari ng construction firms, no, sa dalawang na sumali sa bidding ay iisa lang yung pagmamay-ari. Di ba? Parang para lang na bumoto ng sweepstake. Yes. O kung loto, di ba? Alam nyo, ang linaw-linaw na may korupsyon. Malinaw na masyado. Kaya si Sir Marcoleta ngayon, mamimili na lang siya kung sinong iihawi niya dyan sa loob ng Senate hearing na yan. Kasi mga kapatid, baka naman ilang session yan. Hindi ho natin pinangungunahan dahil wala naman din tayong alam pagdating dyan. Ang nakikita lang ho natin, meron na, nakikita na. Sana i-contempt na lang lahat ng mga yan para hindi na makagawa ng iba pang mga paraan. Kasi pag halimbawa, natapos yung hearing, nakauwi yung mga taong yan, baka mag-meeting-meeting sila at maisip nilang ibahin natin yung mga taktika natin. Pero kapag kinontempt nyo yung mga yan, mas may paraan pa na hindi sila makapagsalita. Diba? Kasi nandoon na lahat sila Lahat ng pinaghihinalaan, i-contempt muna. O, dyan lang muna sila. Para makaramdam po sila ng mga hindi nila alam kung anong gagawin nila kasi wala nang mag-uudyok sa kanila. Kaso, yung mga hiniring nyo kung kitang-kita na, kumbaga, kaduda-duda na lahat. Pero after ng hearing, pinakawalan nyo pa rin. Di magmi-meeting-meeting yan. Wala. Para sa akin, walang mangyayari niya kasi gagawa lang yan ng mga matitinding dahilan para kung anong sasabihin sa susunod na hearing. Patalinuhan na lang kayo dyan kung sinong pinakabobo. Di ba? The more chances of winning. Kung marami kang pusta.
Makakahanda sila dyan. Okay, so yun po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Kasi gabi na pala dito eh. Pero sinabi ko kanina, magandang araw. Ito. Bago natin dito pag-uusapan guys, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para ha, maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay. So, bakit ba nababastusan itong si Senator Rodante Marcoleta dito kay Kiko Pangilinan? Yan. Kasi itong si Kiko Pangilinan, bida-bida rin kasi. Gusto rin siya gumawa ng independent body na mag-investigate dito sa flood control. So, naiinsulto at saka nababastusan itong si Marcoleta kasi para mo nang sinabi na wala kang tiwala sa sa pagiging sa liderato sa Blue Ribbon Committee nitong si Senator Marcoleta. Kung nagtataka nga ako bakit nagbida-bida itong si Kiko Pangilinan. Tsaka bukod doon, kasi gusto niya magawa ng sarili, no? Tapos ito naman si PBBM meron din. Tapos meron din investigasyon doon po sa House Representative. Tapos yung ombudsman gusto rin gumawa ng sarili. Isipin nyo, nung nakaraang taon pa lang, nakikita na natin, talagang palyado po yung flood control na pinipilit pa rin ni PBBM meron, na overwhelmed lang. Tapos ngayon, si Marcoleta, no, hindi nga siya ma-highlights pagdating po sa mga bias media. Yung Kongreso po ang halos ibinabalita nila sa mga bias media. Ba't ito ayaw yung suportahan? Ha? Bakit ito ayaw yung isalita dyan sa mga bias media? Itodo nyo dito. Kung talagang nagmamahal kayo, suportahan nyo po si Marcoleta. Wag na sa Kongreso, wag na rin sa kung saan-saan. Itodo nyo sa iisang imbestigahan lang. Kasi magkakagulo-gulo pa yan, magkakaiba. Kikita mo ngayon mga kapatid, papunta na naman sa Duterte yung bintang. Lalabas nito, Duterte na naman may kasalanan, sigurado. Umay na ho yung mga kababayan natin kapag Duterte pa rin ang sisisihin ninyo. Naman, sabi nga ni PBBM mahigit 5,500 flood control na ang nagawa at may nagagawa pa. Sa kanya mismo galing. Hindi niya sinabing ipinagpatuloy ko yung dating administrasyon ng flood control. Sabi niya mahigit natapos na 5,500. Di sa kanya, tapos ngayon, yung mga gumugo, yung mga contractor, etc. Dinadahan-dahan pa, chinatsani-tsani nyo pa, ang bintang din naman pala sa mga Duterte. Anak ng dating talaga. Di Duterte na, lagi naman no? Di Duterte na may kasalanan. In the first place, common sense, kahit siguro mga pinklawan, dilawan, masasabi natin na kung ikukumpara mo si Marcoleta at si Pangilinan, pasensya na Pangilinan si Senator Marcoleta talagang mas magaling pa. Na wala naman po si Kiko Pangilinan, wala naman. Ang dami nga nagtataka kung paano nanalo Ako nagtataka ako kung paano nanalo yan. Walang ganun. Wala na yung mga dilawan. Wala na ho talaga sila sa eksena. Nagkakataon lang ngayon nakakapasok. Siya nga pala yung tanong ni Ma'am Guanzon, Kasi daw dati yung pork barrel, ang dami po talaga nag-rally. Bakit daw ngayon parang hindi lumalabas, parang walang matapang. Yung mga nag-rally nun, mga dilawan. Sa pork barrel, di ba? Sobrang tindi nun. Ngayon, ayaw nila mag-rally kasi nga, kapag si PBBM po, na-impeach. Halimbawa lang, si PBBM ma-impeach. Ang magiging presidente kasi si BP Sara, kaya ingat na ingat din yung mga dilaw. Tama ba? Kung tama mga kapatid, pa-comment ako dyan, Duterte pa rin. Ganun lang naman Kaya Ma'am Guanzon, kaya po konti. Kasi nga po, nag-iingat din yung mga ibang dilawan. Pag napabagsak, sa totoo lang, kayang-kaya nyo pabagsakin si PBBM sa mga impeachment. Kayang-kaya nyo, kahit mga kongreso, kayang-kaya nyo. Ang weak-weak naman yan Kayang-kaya nyo dahil marami ng butas na nakikita. Magpates ayaw no? Ngayon sinasabayan niya lang si Marcoleta. Kasi nga po,
Ay alam nyo naman kapag ka may investigasyon, minsan kasama doon yung nasasangkot para lang hindi mahalata. O malaman niya, makikigulo. Base lang sa aking opinion, may mga ganun kasi kahit sa mga palabas. Pag ikaw ang salarin, di ba? Kung ano makikiimbestiga ka, kayo pupunta ka, titignan mo kung ano may mali mo. Baka matiklo ka, no? Tuloy muna natin. At mas bright, mas articulate pa compared to Pangilinan. Mas bright talaga, magaling talaga ito si Senator Marcoleta. Yes. At hindi naman tayo bias dyan kasi makikita naman talaga. And at the same time, ang advantage dyan, matapang si Marcoleta. Medyo stricto, no? Si Kiko Pangilinan, ano bang nagawa niya? Wala naman kasi. Di ba? Hindi ko alam bakit merong mga ganyang tao, no? Meron na nag-imbestiga dito, magbida-bida rin siya sa kanyang sarili rin na para tawagin kang magaling ka? Mas magaling ka kay Senator Marcoleta? Huh? Talaga? Hindi ko maintindihan anong pakay nitong si Kiko Pangilinan. Heto panoorin natin yung balita. Manggugulo lang din yan. Dinanatan ni Senador Rodante Marcoleta ang dalawang kapwa nito senador hinggil sa usapin ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Binira rin ng senador ang ilang broadcaster na tila minamaliit ang ginagawang investigasyon ng Isa pa yan si Ben Tulfo, bida-bida rin eh. Pero yung si Rafi Tulfo kanina, sinabihan pa niyang bias raw si Marcoleta. Hindi siya nakinig sa explanation ni Marcoleta. Ayan, ipinaliwanag ni Marcoleta. Di pahiya ka tuloy. Rafi Tulfo, pahiya ka. Kongreso. Doon muna tayo kay Rapi Tulfo. Dapat hindi na lumitaw muna yan eh. Hindi na dapat muna lumitaw yan. Duwag naman yan doon sa PCSO eh. Diba? Naalala mo yung siligaw-sigawan din siya sa PCSO. Pinapalagan din siya ng salitaan. Nasaan na yung ngayon yun? Wala na. Diba naalala nyo? Lagi nating ipapaalala dito yan kahit magpaulit-ulit tayo. Rapi Tulfo, yung PCSO, nasaan na po? Diba yung picture-picture? Na-update nyo na ba kami? Lagi kaming nagbablog dito patungkol sa mga news. Simula nung nag-hearing kayo dyan, wala nang kasunod, wala na kaming nakita. Ano nang nangyari? Tapos ngayon susulpot ka. Pikon-pikon ka na naman. Naman! Naputik naman yan. Hari-hari ka na naman, ha? Hindi mo... PCSO nga, wala ka eh. Wala talaga to. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Tila nabastusan si Senador Rodante Marcoleta sa panawagang bumuo ng isang independent investigative body para tutukan ang anomalya sa flood control projects. Sa isang panayam, sinabi ni Marcoleta na ayaw niyang iniinsulto siya at dapat magpakitang gilas umano si Senator Kiko Pangilinan kung gusto siyang palitan. Una na kasing sinuportahan ni Pangilinan ang pagbuo ng isang independent body na tututok sa probe. Isinusulong niyang pangunahan ito ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ani Pangilinan, dapat ang susunod din na ombudsman susunod sa marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos at hahabuli ng mga sangkot sa anomalya. Babala ni Marcoleta, katakot-takot umano ang korupsyon sa ombudsman. At anya, kung kulay ang pag-uusapan, mababahira ng dilawang investigasyon. Kasi ang gusto ni Pangilinan, mag-imbestiga rin itong ombudsman. Yan ang sa pagkakaalam ko So ibig sabihin sa ombudsman meron din. Wala talagang gobyerno na to. Sabi ng Marcoleta, bakit naman gawin itong ombudsman na sila yung mag-investigate? Oo nga. Na hindi maganda na sila yung mag-investigate kasi pati itong ombudsman meron ring issue patungkol sa corruption rin. Nako. Hindi ba? Nakakahiya rin eh. Hindi ko maintindihan si Pangilinan. Sometimes sablay yung mga gusto niyang gawin. Actually, hindi naman sometimes. Sablay naman talaga yan. Matatandaang naglingkod sa termino ni dating Pangulong Noynoy Aquino, sina Singson at Carpio Morales. Reaksyon ni Pangilinan, tila barking at the wrong tree ang kapwa senador. Hindi rin niya pipigilan si Senador Marcoleta at hindi rin daw sila pwedeng pigilan. Hindi lang si Pangilinan ang binweltahan ni Marcoleta. Kasunod ng first Senate hearing ng Blue Ribbon Committee, maging ang bombshell privilege speech ni Senator Ping Lacson, pinatutsadahan. Ani Marcoleta, mukhang Huwag
huwag niyong i-test si Marcoleta. Kasi alam ko naman itong mga senador na ito, sina Kiko Pangilinan, itong sina Ping Lacson, ito duda ko lang, analysis ko lang ito Ano kasi, may pagkahambog rin itong si Ping Lacson at itong si Kiko Pangilinan. Sa tingin ko ito yung opinion ko. Kasi, dati na silang senador. Okay? Si Kiko Pangilinan, dating senador, tumakbong vice presidente, talo. Ito namang si Ping Lacson, dating senador, tatapos yung termino niya, tumakbong I think vice president yata yun o president yata yun, no? President? Talo. Talo rin. Ngayon, silang dalawa nagbabalik sa Senado. So, akala siguro nila, hambog sila, ano na kami? Dati na kaming senador. Ikaw, Marcoleta, neophyte ka pa lang. Ngayon ka pa lang naging senador. Baka wala itong gobyerno ng ito. Para sa akin wala itong gobyerno na to. Ano to? Puro mga karamihan pa rin. Paano ba natin papaliwanag? Konti na lang matino dyan, Lahat talaga nasisilaw sa pera. Gusto pa rin natin malaman yung katotohanan. Dito lang ako kay Marcoleta naniniwala sa investigasyon. Kasi sabi nga ni BP Sara, kung talagang seryoso si PBBM, dyan sa investigasyon, isang araw lang kayang-kaya niya na. Sabihin na natin kahit isang linggo lang, kaya niya nang ituro yung mga sangkot o yung mga tinuturo pa lang, hindi pa na nasisintensyahan. Kumbaga, pa lang, tuturo pa lang niya, suspecha pa lang niya. Hindi niya kaya. Bakit? Kasi nga, yung presidente nyo, weak talaga. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Alright. Oh my God, we're back again.